Umatras ang militar ng South Korea matapos bawiin ng kanilang Pangulo ang dineklarang emergency martial law. Babagsak naman ang halaga ng won kontra dolyar dahil sa kaguluhan. Papasada ng UB Express overseas. 북한 공산 세력의 위협으로부터 Nagulantang ang South Koreans nang magdeklara ng batas militar si President Yoon Suk-yeol kagabi. 저는 이 비상계엄을 통해 망국의 나락으로 떨어지고 있는 자유 대한민국을 재건하고 지켜낼 것입니다. Ang emergency martial law para protektahan daw ang kanilang bansa laban sa banta ng communist forces ng North Korea at anti-state forces na pro-North Korean. Kasunod ng deklarasyon, umaksyon agad ang militar ng South Korea. Rumonda ang mga tangke at helicopter habang idineploy ang mga sundalo sa Parliament Building sa Seoul. Agad namang kumontra sa martial law ang opposition leader na si Lee Jae-myung. 윤석열 대통령의 불법적이고 위헌적이고 반국민적인 계엄 선포. Pahirapan pa ang pagpasok ni Lee sa Parliament Building. Sa labas ng compound, sumiklab naman ang tensyon sa pagitan ng pulisya at libu-libong nagpoprotesta. Sa gitna ng kaguluhan, bumoto ang 190 mambabatas para ideklarang invalid ang batas militar. 국회의 의결에 따라 대통령은 즉시 비상계엄을 해제해야 합니다. Alinsunod sa batas at nakuhang majority vote, tumalima si President Yoon at inalis na ang martial law. Panandalian man ang batas militar, matindi naman ang pinsala nito sa ekonomiya ng South Korea. Bago makarecover, bumagsak ang halaga ng won kontra dolyar na pinakamababa sa nakalipas na 2 taon. Ito ang unang balita. EJ Gomez para sa GMA Integrated News.